Hi, andito po ako ngayon sa Ayala Malls, Manila Bay to go to A Museum, the newest na interactive and immersive museum here sa Metro Manila. According to their website, this is a space where art, technology, and innovation comes together. O, di ba ang bongga? First time ko sa A Museum, but from what I know, they have 12 immersive rooms, each with their own distinct na themes and attractions. And this is what this video is going to be about. Iisa-isahin natin yung mga rooms na yon para makita ninyo and malaman din ninyo what to expect when you go to A Museum, di ba? You can book a 2-hour immersive tour sa Klook and make sure that you use the promo code Pinoy Foodie Klook so you can get discounts. Excited na ba kayo? Ako excited na! Tara, let's go! Hello! Para hindi po kayo maligaw, si A Museum ay nasa 3rd floor. Hanapin nyo lang yung The Alley. Katabi daw siya ng The Alley here sa Ayala Malls, Manila Bay. Ito na pala siya, si A Museum. Ay, medyo maraming tao ngayon guys. Ayan, holiday kasi. Ay, ang taray. Magandang itsura niya. Parang medyo brutalist ang look. Ito po ang registration, friends. Ayan, yung itsura pa lang niya, medyo brutalist na yung design dito. Ayan siya. But you can mag-register for you to be able to enter the museum. That's a projection, guys. Ito po yung sign niya. Si A Museum. Ito po ang bubungad sa inyo as you enter. Ayan, welcome. Where every moment is eternally touched. Dito po. Ayan, ito po. Ayan. So this is the first room that we're entering. Tingnan natin kung what the teleport gallery is about. So this is what the room looks like. Ito si teleport room. So on your right side is a mirror. Ayan, hello po. Itong buong wall na to ay mirror siya. Tapos on the other side of the room, may parang visual projections. Ayun, ang ganda. So I guess, kaya siya teleportation room kasi pa-iba-iba yung background para ka nag-teleport to different places, different locations. I think yung best shot kapag pupunta ka dito ay pupunta ka dun sa against the walls like what these people are doing and then dyan, mag-video kayo, mag-moment kayo. Very lang naman siya, very standard na parang visual projections on the walls but mukhang maganda yung quality ng quality ng mga projections. Tsaka hindi lang siya one side of the room. Pati sa side na to, tsaka doon, merong visual projection. So, 3 walls of the rooms ay merong projections and then the 4th wall is a mirror. Ayan, hello! May mga bubbles, pati sa floor. Ayan, yung floor, merong spotlight sa floor. So, tip guys, pag lumabas na yung mga bubbles sa wall, tayo kayo dyan sa gitna kasi merong lalabas na spotlight. Alright, so yung next room na pupuntahan naman natin ay itong Stellar Chamber. Ayan, oh yung ganda. Ay, pwede na tayo pumasok. Ayan, ang ganda po guys. Mirrors, and may mga balls sa mga gilid-gilid. Ayan guys, ito po ang itsura niya. Small room lang pala, pero mukha siyang malaki kasi all the walls are with mirrors. Ay, next na. Okay, doon na tayo dun sa Stellar na room. Next naman na room na pupuntahan natin na itong si Cosmos Voyage. Ayan, pasok na tayo. Oh my God, ang ganda rin sa loob. Ayan, ang lawak niya. Mas malawak to guys. Or mukha lang siyang malawak kasi puro mirrors. Actually, mirror lang din tong side na to. Ayan. Para kang nasa galaxy, parang gano'n, nasa outer space, and in the cosmos nga, meron pang dun, merong black hole dyan. Yung projection niya guys, same dun sa first room na pinuntahan natin na yung one wall has a projection, the floor has a projection, and then the other walls are mirrors na, kaya merong illusion na parang infinity siya. Medyo dumami yung tao pala. Yun lang pala yung problema dito, kapag maraming tao, mahirap mag-take ng pictures or ng videos na kita yung projections kasi palaging may nakaharang in every corner. Ito yung corner na nice sa part na to, yung may parang black hole dyan. Okay friends, we are on our way to the next room na pupuntahan natin, the Eternal Touches. Medyo mahabang corridor ang lalakarin natin papunta sa Eternal Touches. Oh, this room is much larger. Actually guys, parang halos wall projections lahat dito sa A Museum. Pero yung difference itong Eternal Touches na room na to ay merong mga bleachers or mga stairs where you can sit down.
medyo malaki tong room na to, no? So, medyo mahaba yung time that we spent here. Ang next naman na pupuntahan natin na room ay ito siya. The Portal of Lights. Ayan. So, feeling ko it's going to be a light show. Siyempre, kapag pupunta tayo sa Portal of Lights, start muna tayo sa madilim. Oh, madilim yung corridor dito. So, ingat-ingat tayo, guys. But this is what the Portal of Light looks like. Look! It's a bubble pit. Ball pit pala. Ayan. Parang rave party itong area na to. Ayan, that's what it is. Ayan, mukhang safe naman sa mga kids kasi mga kids yung naglalaro dito right now. Ayan, susubukan natin bumaba, friends. You have to remove your shoes muna before kayo bumaba here sa ball pit. Oh my God! Yeah, this is what the ball pit looks like. Oh my God! Ayun, fun naman yung ball pit, guys, pero nakakapagod siya. Kaya saglit lang ako dito. Pero yung mga kids mukhang nag-e-enjoy yung mga bagets dyan. Ang next naman na pupuntahan natin after the ball pit ay Wave of Masterpiece. Oh, ano to? Parang gallery ba to? Ingat-ingat talaga tayo kapag naglalakad kasi madilim yung corridor. Wave of Masterpiece. Wow! This one, it's like a gallery talaga. Ayan, kaya siya masterpiece kasi para siyang art gallery, guys. So, tingnan nyo. Ito yata yung pinakamalaking room. Or feeling ko lang, ito yung pinakamalaking room so far. Yun, abot hanggang doon. Hindi yan mga mirrors as in actual walls yan. So, malawak talaga tong room na to. Yan yung makikita nyo here inside. Friends, itong area na to, ayan o, itong area na to here sa loob, tingnan nyo dito sa floor, merong parang metal na strip dito. Tapos, as you walk through this metal strip, ayan, magkakaroon siya ng parang effect dito sa background. Parang magkakaroon siya ng wave. Try natin papakita ko sa inyo. So, as I walk here, kita nyo dito, nagka-create siya ng waves. Ayun, ayan, kita nyo yung ilaw. Yan yung waves na nag-create kasi naglalakad ako. Ayun, sinasabayan niya ako. Kaya siguro siya wave masterpiece kasi tingnan ninyo, yung mga projections ay mga waveforms. Ganda ng mga kulay. Kapag kukuha kayo ng mga videos dito, most likely mga silhouette, ganyan. Pagod na po ako, pang ilang room pa lang to. Feeling ko, hindi ko makakompleto lahat ng rooms kasi at this point, pagod na po ako, friends. Every room dito, pagpasok ninyo, merong mga nakabantay na staff. So, hindi naman kayo iiwan mag-isa. Kunwari, family kayo o kaya kahit mag-isa ka lang na pumapasok here, for example, and then medyo may questions ka, ganyan, nalilito ka or naliligaw ka, don't worry kasi every room naman, merong staff na nagbabantay. So, you can freely ask them. Normally, yung mga staff, yung mga, ito sila, yung mga naka-black na uniforms na yan, sila yung staff. And, di ba merong 10 rooms dito? So, 10 rooms sila, pero 16 yung stations. So, in certain rooms, more than one station pala. Ang next naman na pupuntahan natin ay ito si Ground of Creativity. Ayun. Ito, we're about to enter the Ground of Creativity. Ooh! Ano siya, parang pyramid. So, hindi pwedeng sabay-sabay dito, guys. Kailangan pa isa-isa yung pasok or one group at a time kasi ang liit ng room. Baka ito yung sinasabi nila na isang room pero maraming stations. Like ito, Grounds of Creativity, itong room na to, pero this is the first station. So, itong Ground of Creativity pala, ito na pala yung 10th room. So, 10th room siya, pero sa loob dito, meron ding 10 stations. Ganon. So, kaya medyo nalilito ako kanina na parang ano ba, may stations, may rooms. So, this is the last room na napupuntahan natin. But as you can see po, friends, this is one big room, pero marami siyang stations. Ayan, marami tayong pupuntahan. 10 daw yung station sa loob ng room na to. So, the first one is, ito si Stream of Heaven. Ito po ang loob niya. It's just a large room actually parang room na puro glasses yung loob. Tapos meron lang ceiling na may light sa taas. So, hindi ko alam anong masyadong paandar dito. Parang wala masyado. Ayan, meron ng magandang lighting, friends. Ayan po ang sa ceiling pala. Ganon. Ganyan yung itsura. Ayan, and then the rest are mga mirrors lang and glasses, ganun lang. So, hindi ko alam anong ganap dito actually. Mag-moment lang, ganun. Infinite Blossoms. Ooh, mga bulaklak ang andito, friends. May mga nakasabit na mga parang lamps from the ceiling na shaped like flowers. And
Umiilaw din sila, luminescent din sila. Pero careful friends kasi maliit lang pala yung space dito. Mukha lang siyang malaki pero maliit lang talaga yung lugar kasi nagmumukha lang siyang malaki because of the mirrors. Lahat ng walls merong mirrors. But yeah, this is what it looks like when it's brighter. Kailangan yung timingan yung ilaw ng mga lamps, ng mga lanterns para may maganda kayo na lighting. Ayan. Ay, medyo mas malawak pala dito ng slide. Meron pa palang room here. Ayan, labas na tayo. So, itong buong area na to, open area na siya. Kanya-kanya na lang kayo, bahala na kayo pumunta sa different stations. So, ito friends, so, may mga crayons here. And then, kukulayan nyo yung mga kotse dyan. Naka-ano na siya, naka-pattern na dito. Kukulayan nyo yung mga kotse. Pwede nyo sulatan ng names or whatever. Tapos, after nyo makulayan, isa-scan po natin siya here. Ayan, isa-sample daw ni Madam paano mag-scan. Ay, taray. Ganyan yung itsura niya pag nagsascan. Okay. And then after niya ma-scan, lalabas ang ating car. Ayun siya. Ah, wow. Ayan. Nakakatuwa naman. Ayan siya. Lumabas doon yung kotse. And then nahulog siya doon. And then ayan na, umandar na yung car. Parang ang fun nito na activity guys. Actually may ganito din sa sa Space Time Cube. If nakita nyo yung isa kong vlog, may ganito din sa kanila. Mga isda naman yung sa Space Time Cube. So dito kotse. I think this is something that's going to be very fun for the kids and even mga kids at heart like me. Gusto ko nga siya i-try right now So subukan natin ha. So sa akin, ginawa ko ay kulay yellow kasi yung TikTok ko, yung profile picture ko sa TikTok, kulay yellow din. At Pinoy Foodie. So, ito na ang aking finished product. This is my drawing. So, isa-scan natin to right now and abangan natin na lumabas siya dun sa wall. Ayan, skinan na niya. Tapos mabilis lang to guys. Abangan natin. Ayan! Yay! Ayan siya. Yung kulay yellow natin na kotse. Tapos mahulog siya dyan. And then sundan natin yung car. Ayun, wandar na siya. Ay, binunggo. Ano ba yun? Binunggo yung kotse ko. Ayun. Ang cute, ang fun. Ay, ito friends, ang galing Kasi parang you can touch the screen. Tapos susunod yung Ayan, pwede mong hawakan. And then it leaves a trail. It leaves a trail. Parang may sensor ata siya, ganun. Right across or right in front itong pang watercolor na wall na to is dito may malawak na area na merong projection on the floor na pag naglakad-lakad ka, nadedetect din, parang may effect din, merong trail din. Subukan natin ako apak ako Ayan. Oh. Merong effect yung lakad ko here. Alam nyo friends, parang ito yung pinakabongga na room actually kasi dito pinaka-interactive. Unlike dun sa mga other rooms na mostly mga projections lang. Dito interactive talaga. Nakita nyo naman yung mga pinagagawa namin, di ba? Yung next nga ay itong wall na to. Oh, okay. Pag nandyan ka, gagayahin ng ng projection yung character. Try natin Apak tayo dito sa Ay, wala. Ayan. Hello. That's me. Wow. Basta apak kayo dito, lalabas yung tao dyan. So kung ilang tao yung nakatayo dun sa strip na yon, ganoon din kadami yung lalabas dyan sa dyan sa screen. Ayan. Tapos sumasayaw siya. Sumasayaw din yung character on screen. Walang shortage of attraction dito, friends. Ayan, meron pang isa. In the same room pa rin to Ano pong name nito, ma'am? Touch Island. Okay, so tingnan natin si Touch Island. Oh, kita nyo naman. It's an actual... okay. So, pwede nyong... Binubuo nyo yung islands. You can play like you're the gods. Ganyan. So, actually, ito ay projection lang from sa taas. And then, yung projection dito ay mukha siyang island. Ayan, may mga bundok, kunwari. Kunwari, merong dagat, may tubig, ganoon, may sand. Mas mabilis po yung alis. Kunyari po. Diba? ASMR bigla. Itong area naman na ito ay Color Sonata, Ode to Joy, Beethoven. Play the piano with Kandinsky. Subukan natin, friends. Ayan, piano tayo. Ay, tama ba? Ay, mali.
Naririnig nyo ba? Ayun. Hindi po ako musician. Ito naman, mabilisan lang is the guest book. Ang ganap dito ay sisigaw kayo dyan sa mga pipes na yan. Tapos yung mga isisigaw nyo na words sa pipes, lalabas dun sa screen. Ayun, meron naman mga 3 pipes here. Ang galing ng technology nila, ang advanced ng technology. Last naman, friends, ay itong Cubist portrait. Ito mga kasama natin dito, mga clue creators. Ano ba? Aapak tayo here? Pag aapak tayo here, ay, lalabas tayo dyan. Ayan, meron din siyang cap. Oh, that's me! That's me! Ayan, so kung apa ka dun sa sensors, lalabas yung face mo dito, di ba? Ang cute, ang ganda. Okay, ang dami nating pinagdaanan and finally, we're here at the end. Exit na po. Oh my God, nakapagod guys. Ay, eto na, lalabas na tayo. Paglabas nyo ng pwede kayo mag-take ng pictures. Ito yung mga price. So kung pag 2 copies lang, 250, all the way to 8 copies, 1,000 pesos. Kami 6 copies kami. So 750 pesos yon. Ayan. Dito lang siya sa corner after nyo lumabas ng attraction. Ay, cute. Cute nga. Okay. Ay. Kapili na tayo ng photos. And then after makapili ng photos, ipiprint niya agad. Ito na po yung instructions. And scan the QR code. Select kayo ng background. Makakapili kayo ng 4 na background. Tapos pipicture kayo ng ilang beses. Tapos pipili kayo ng 4 photos out of all the shots na kinuha ninyo. After that, pwede nyo nang i-print. Ayan na, lumabas na ang print out. Ang ganda, ganda ng quality. Meron ding mga dito. Done na po ang ating A-Museum experience. Nakakapagod siya. As in, nakakapagod siya ng bongga. So, i-ready nyo. Parang pumasok kami mga past 2 p.m. Nakalabas kami right now. Magsi-6 na. Oh my God, you really have to spend half a day kapag gusto nyo sulitin itong A-Museum. A few tips, my friends. So, nakita nyo naman kanina sa vlog natin na some rooms can get a bit crowded kasi hindi naman lahat ng rooms ay spacious. So, I would suggest na siguro pumunta kayo on a weekday kung wala namang work kasi most likely doon mas konti yung mga pumupunta. Also, yung mga daan in between the rooms and the stations, sometimes it can get a bit dark. So, mag-ingat kayo and alalayan ninyo yung mga senior, kung may kasama kayong senior or mga kids, madilim ang mga corridors. Also, kita nyo na rin naman sa vlog, yung mga initial rooms, most of them are really just projections. Iba-iba lang yung concepts, iba-iba yung themes, pero kadalasan mga projections talaga silang lahat. Yung pinaka-interactive and pinaka-fun and pinaka-ma-enjoy ng kids, I think, is yung last room, yung parang creativity room kasi malawak siya and mas interactive, mas immersive yung mga attractions. One thing I realized pala is mas mura if ibubook nyo siya sa Klook compared to the website. So, i-compare nyo guys, parang sa website yata mga 1,000 pesos something. Pero sa Klook, since may mga promo doon, minsan less than 1,000, mga 800 to 900 pesos, mga ganun lang yung rates niya. So, di ba may promo na, may discount na sa Klook. You can get additional discounts pa when you use the promo code Pinoy Foodie Klook. So gamitin nyo yan para magka-discounts kayo in your tickets to A-Museum. I also went to Space Time Cube. Kapag hindi nyo pa na-check yung video ko na yun, it's also similar to A-Museum na parang immersive and interactive museum din siya. Please check it out. I'll link it somewhere here para makita nyo rin kung ano yung mas bet nyo, kung si A-Museum ba or si Space Time Cube. Ayun, thank you so much for watching my vlog. Hope to see you again in my next one. Bye!